Charito Day po mga kabiyaya. Excited na po ba ang lahat magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Inaanyayahan ko po ang bawat isa. Excited na magpuri sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. Maaari ko po bang makita ang ngiti ng anak ng Diyos na pinagpala at pinaboran? Hallelujah! Amen! Tunay nga naman na napakagandang pagmasdan ng mga anak ng Diyos ay sama-sama upang magpuri at sumamba. Hallelujah! Hallelujah! Isang papuring palakpak sa ating Diyos na mga Diyos at sa Hari ng mga Hari, sa ating Panginoong Jesus. Oh, come, let us worship the King of Kings and the Lord of Lords and declare His greatness and His goodness. Hallelujah!
God. Hallelujah. For all the wonderful things and the great things you have done for us, Lord. This is amazing grace indeed that we are here worshiping you in spirit and in truth. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us all together declare how amazing our God is, how amazing this grace is that we have. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above the kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Hallelujah. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. Thank you, Lord Jesus. You laid down your life that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus. Let us all together declare this. What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the Lamb who was slain? What is the King who conquered the grave? What is the
was slain. Worthy is the Lamb who has conquered the grave. Oh, worthy is the most beautiful name, the most powerful name that is above every name, the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Indeed, oh God, this is amazing grace that we are here in your presence. And oh God, in your presence there is fullness of joy. Thank you, Lord, that because of your amazing grace, we are called your sons and daughters. And we are freely worshiping you in spirit and in truth. We are freely lifting our hearts, our hands, and our praises into worship, Lord, because of what you've done on the cross. And we are here, Lord, freely forgiven, healed, justified, righteous before you. Amazing grace indeed, Lord. Thank you, God. There is none like you, Lord Jesus. Indeed, oh God, you deserve all the glory, power, honor, and majesty. To him who sits on the throne, to the Lamb of God, be glory forever and ever. To your name alone, Lord Jesus. And everybody would say, Amen, Amen. Hallelujah, hallelujah to the Lamb of God. Bago po tayo umupo, pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up, QR Charito. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Praise God. Well, how are you today? All is well. Pakibati naman ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. Praise God. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito, ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also joining us online, the Full Grace brothers and sisters from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome everyone. Thank you so much for joining us today. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook, Real Grace on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang masaganang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit po ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace on Reels.
Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ng ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. You are not watching this broadcast by accident. You are watching this broadcast by God's divine appointment. So let me encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Today is your healing. Louder than that. Today is your healing day. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, shout amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya, at sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, at lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center, here at the very entrance of NLEX Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na isinulat ni Bishop Emmy. Our featured e-book today is entitled Balanced Grace, a controversy raised by the enemies of grace.
mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Para po sa mga kabiyaya po nating naghihintay sa release ng first ever Full Grace Daily Devotion, Our Daily Grace 2024 ebook. It will be released on a 1-month ahead basis. Our Daily Grace for January 2024 will be released on December 1, 2023. For more information regarding our Daily Grace Devotional ebook 2024, please connect with us through Charito Shop, or better yet, through the EMI page. You can see the link on your screen. Patuloy po namin kayong inaanyahan mag-join sa EMI Camp 2023, Full Grace Immersion, sa December 26 and 27. Gaganapin po ito sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the registrar, Pastora Jam Domingo. You can see the link on your screen. Tuloy-tuloy po ang registration, mga kabiyaya. Pagkatapos ng matinding pandemya, balik EMI Camp na po tayo, mga kabiyaya. Promise, super saya po ito. Please join us, and together we will enjoy the grace of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 120. Today, we are going to continue our discussion on Grace Perspective. Seeing Life from Grace Perspective, Part 2. Let's commit this verse to the Lord. Tayo po'y manalangin po muna. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. This is a beautiful day. There is nothing in the world like this to be found in your presence. For in your presence there is fullness of joy, for there is joy in the house of the Lord. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. We commit to you this learning time. Whatever we do and whatever we say, it is our deep desire that this will all bring glory to your name and blessing to all today. In the mighty name of Jesus, we commit everything by your grace for your glory in Jesus' name. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Last week, we asked the question, how do you see light? Now, this is a very important question. How do you see light? Our perspective on life makes a big difference in how we live our lives here and now. Napakahalaga po ng tanong na yan. Dapat masagot talaga natin yan ng may katapatan. How do you see light? I told you last week that life is both similar and different for everybody. I want to say that again. Life is both similar and different for everybody. Why we say so? Life is similar because all kinds of things happen to everybody. Good and bad things alike. However, life is different because people respond differently even in a similar situation. Ang dalawang tao, bigyan mo ng parehas na situation, magkaiba ang response. Kasi po, ang mga tao, iba-iba ang pananaw sa buhay. Ang response mo in a given situation ay nakasalalay how you view life. Kaya mahalaga yung tanong, how do you see life? Mga kapatid, laging tandaan, the same sun that melts the ice
hardens the clay. Wala pong problem sa init ng araw. In short, walang problem sa problem. Dahil yung problem mo, dinanas din ng ibang tao. Pero bakit nakayanan niya? Bakit yung parehas na problema dumaan sa iba, pero bakit hindi niya ata nakayanan? Bakit? Sapagkat magkaiba ang kanilang pananaw sa buhay. Napakahalaga po na makita natin na hindi po ang araw ang problema. Hindi po yung init ng araw. In fact, yung araw at ang init na dala nito ay determining factor para malaman kung ikaw ay yelo o ikaw ay putik. Dahil kung ikaw ay yelo, you would respond differently kesa doon sa putik. Ang yelo, matutunaw. Ang putik, titigas. Madalas nating nasasabi, we should respond the grace way. Correct. Absolutely, we agree on that. Pero the truth is, it is easier said than done. Madali lang sabihin yun, respond the grace way. And sometimes we are tempted to judge those who do not do that. Kasi dapat we should respond the grace way. Correct. Pero alam niyo po mga kapatid, you cannot give what you do not have. You can only respond the grace way because you have been given grace. For example, kung ikaw ang taong may hawak ng isang basong puno ng gatas at ikaw ay nabangga, ang tatapon ay gatas sapagkat yun ang mayroon ka. Mga kapatid, dapat kung may crisis, may mga idiosyncrasies in life, may mga trials, may tribulations, at may mga pinagdadaanan tayo. Ang proper way is that kung nabangga tayo, ang tatapon ay kung anong mayroon tayo. Pero sa halip na ikalat natin kung anong mayroon tayo, ang tendency, takpan natin ang baso at sarilinin na lang natin. Mga kapatid, mahalagang hayaan po nating tumapon ang grasya ng Diyos mula sa atin kung tayo po'y dumadanas ng krisis. Walang taong hindi dumaranas ng problema. Lahat ng buhay at nakatungtong sa lupa may problema. Alam nyo kung sino ang wala? Yung nasa sementeryo. Gusto nyo bang wala ng problema? Dahil yung mga nasa sementeryo, yun ang walang problema. Pero habang sumisipa ka sa buhay, humaharap ka sa tunay na buhay, mayroong mga problema. Pero huwag tayong mapanghinaan ng loob. Hindi naman tayo nag-iisa. Hindi tayo iiwanan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon at ang kanyang grasya ay sapat para sa atin. The question is, can we respond the grace way? Absolutely. Why? Because we were given grace. Remember this verse? John chapter 1 verse 16. We already discussed this last week. I am just refreshing your memory, mga kabiyaya. Look at John 1:16. And of His fullness, we have all received and grace for grace. Yamang natanggap na natin ang masaganang biyaya ng Diyos, nasa atin na, we can respond grace for grace. Charis ante charis. Grace because of grace. Because we were given grace, we can respond the grace way. Again, sabi ko nga sa inyo, parang madali lang yang sabihin. Pero pag tayo na ang nandun sa situation, it could be different. Napansin nyo ba, kung ang kaibigan mong may problema, parang ang galing-galing mong magpayo, itong gawin mo ha. Pero nung magka-problema ka ng pareha sa problemang dinanas ng kaibigan mo, hindi mo mapayuhan ang sarili mo sapagkat mahirap na kung ikaw na mismo ang nandun sa sitwasyon na yon. Kaya po kailangan mong maranasan yung grasya ng Panginoon. Ang pinag-uusapan po natin ay seeing light from a grace perspective. How do we do that? Binigay na po natin ang point number 1. You have to see that grace is at work. What we're going to do today, we are going to add one more. Pero laging ilagay sa isip na ang biyaya ng Diyos ay palaging maganda. Kung minsan parang hindi maganda ang nangyayari, pero maganda palagi ang grasya ng Panginoon.
It may not happen right away, but it will always be there all the way. Romans chapter 8, verse 28. The Apostle Paul writes, and we know that all things work together. How many things? All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ang lahat ng bagay ay lakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti. Bakit sa ikabubuti? Dahil ang Diyos ay likas na mabuti. Dahil anak ka ng Diyos, hindi papayagan ng Diyos maargabyado ka sa buhay na ito. Sa una, parang argabyado ka, pero hindi mo pwedeng sukatin ng buhay sa unang bahagi. Sapagkat kung minsan nakita natin parang lumubog na ang araw, konting panahon pa, sisikat ang bagong umaga para sa iyo, pinagpala ka at pinaburan ka ng Panginoon. Seeing life from grace perspective, number one, you have to see that grace is at work. Number two, you have to see that grace is always right. You have to see that grace is always right. Hindi pwedeng magkamali ang grasya. Laging tama ang grasya. Pag nagkamali ang grasya, disgrasya ka. Kaya hindi pwedeng magkamali ang grasya. Remember, last week, I gave you two examples in the life of the Apostle Paul. Let me just refresh your memory because that is a very important issue. Remember, diniscuss natin yung the imprisonment of Paul in Philippians chapter 1. We also discussed the dispute between Paul and Barnabas in Acts chapter 15. In both cases, we have seen grace at work, and in both cases, we have proven that grace is always right. Grace is always right, you just need to see it. Tandaan, hindi mo gagawing tama ang grasya, palaging tama ang grasya. Hindi mo gagawing paganahin ang grasya, laging gumagana ang grasya, laging tama ang grasya, kailangan mo lang makita. Is it possible that grace is working and that grace is always right and that you are not seeing it? Yeah, because you are looking from a different direction. Hindi mo nakikita. Kaya ang challenge, nakikita mo ba? There is an old saying, err on the side of grace. If ever magkakamali ka, piliin mo magkamali on the side of grace. For example, kung magkamali kang magbigay ng grasya sa tao, mas okay ang pagkakamaling yon kaysa sa pagkakamaling bigyan ng grasya ang tao. Narinig niyo po ba? Uulitin ko. Kung sakali nagkamali ka na nagbigay ka ng grasya sa isang tao, mas mainam kaysa ikaw ay nagkamali na hindi ka nagbigay ng grasya sapagkat sa totoo, ikaw rin ay nabigyan ng grasya. Dahil ikaw ay ginrasyahan ng Panginoon, it is but fitting that we also be gracious to people around us. Mga kapatid, ang storya po ng imprisonment ni Paul at ang storya ng dispute na nangyari between Paul and Barnabas is a classic ones. Philippians chapter 1 verse 12, following verses. Let's revisit the story and point important lesson here. Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Ano yung tinutukoy niyang what has happened to me? You know that already. He was referring to his imprisonment. Sa madaling salita, ang sabi niya, ang aking pagkakakulong ay nakatulong kumalat ang mabuting balita. Nasa unang tingin, parang hindi naman. Pagkat isipin natin, paanong kakalat kung ikaw ay nakakulong? Nakita ni Apostol Pablo naging bintahe, hindi po siya natenga, merong magandang itinulot ang kanyang pagkakakulong sapagkat nakita niya ito from a different direction. He saw it through the lens of God's grace. Na pinaliwanag niya sa susunod na verse 13 and 14. As a result of his imprisonment, it has become clear throughout the whole palace guard to everyone else that I am in chains for Christ. Verse 14,
Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. Just to say, upfront, dalawa agad ang naging pakinabang ng kanya pong mga kadena at pagkakakulong. Ang sabi niya, doon sa palace guard, umabot ang mabuting balita. Bakit? Yun po'y considered restricted area. Walang pwedeng mag-share ng gospel doon. Kaya nakarating ang gospel doon because Paul was in prison. Pangalawa, dahil sa kanyang pagkakakulong, lumakas ang loob ng ibang mga kapatiran at sila'y nagsimulang matapang at walang takot na nagbahagi ng mabuting balita. In short, naging inspirasyon ang pagkakakulong ni Apostol Pablo upang ang mga brothers ay maging matapang magturo at mangaral. Not to mention, pero alam natin bahagi ng kanyang imprisonment, hindi po siya natenga. Totoong walang missionary journeys. Pero while inside the prison, the Apostle Paul was able to write 4 prison epistles. Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. So hindi ho talaga natigil ang gawain. At in fact, may nangyari na sabi na Apostol Pablo, lalong kumalat ang mabuting balita. Kaya kapag nakita natin ang mga pangyayari sa buhay natin sa tamang pananaw, hindi tayo magrereklamo. Sapagkat kapag pinayagan ng Diyos sa likod ng kanyang kaisipan, maganda ang kanyang layunin sapagkat mabuti ang plano ng Diyos sa buhay natin. Can you say amen? Kung pag-uusapan naman natin yung dispute na namagitan kay Pablo at kay Barnabas tungkol kay John Mark, matatandaan po natin na tayo'y naniniwala na tama po si Barnabas na bigyan ng pagkakataon si John Mark, bagaman yung unang pagkakataon siya po'y hindi nag-perform. Para sa kaisipan ni Barnabas, John Mark deserves a second chance like everybody. Pero para po kay Paul, once is enough. Tama na. Puno na ang salok. Dapat ka nang kalusin. Kinalos niya agad. Kinancel. Para kay Paul, cancel na. Out na si John Mark. Now, brothers and sisters, Paul did realize this in the latter part of the story. I am going to show you that again in a brighter look. Pero ang gagawin po natin, mga kapatid, ipapakita ko sa inyo that Paul, the Apostle Paul, learned this the hard way. Listen, natutunan niya rin ito, pero natutunan niya sa mahirap na pamamaraan. Either way, you will learn it. But you have a choice. Learn it the easy way or learn it the hard way. Now, this is the question we need to ask today. Why is it that even though what happened was wrong, the result is still right? Hindi ba nakakapagtaka, kahit na hindi na maganda yung nangyari, maganda pa rin ang naging resulta. Maganda po ba ang makulong? Tinatanong ko po kayo. Kailangan nyo sumagot dahil may nagtatanong. Maganda po ba ang makulong? Dahil kung maganda, ipagdadasal kong makulong ka. Maganda po ba ang makulong? Maganda po ba magkaroon ng dispute? Hindi. Ang dispute sa pagitan po ni Barnabas at ni Paul ay hindi maganda. Pero yung naging resulta, maganda. Nagkaroon ng 2 missionary teams. Sa makatwid, kung ang dispute ay nagkikreate lagi ng maganda, ipanalangin natin magkaroon tayo lagi ng dispute. After all, ang sabi natin, maganda ang problema. Kaya yung iba, pagka nag-pray, Lord, salamat sa problema. Sumagot si Lord, anak, nagustuhan mo ba? Gusto mo pa bang bigyan kita? Unang-una, mali agad yung premise na ang Diyos ang nagbigay ng problema. Hindi naman ang Diyos ang nagbibigay ng problema. Pero sa Kanya mo ibinigay, at sabi mo, Diyos, salamat sa pinigay mong problema. Ano naman ang basihan mo na ang Diyos ang nagbigay ng problema? Pero alam niyo po mga kapatid, kung saan man ang galing ang problema, gawa man ng tao, gawa mo man o gawa ng demonyo, pero hindi gawa ng Diyos, dahil ang Diyos mabuti, kaya niyang gawing mabuti ang anumang bagay na parang hindi maganda. Amen.
Mga kapatid, why is it that even though what happened was wrong and the result is still right? The answer is because grace is always right. Dahil hindi nagkakamali ang grace. Ang tawag doon, saving grace. Isinalba ng grasya ang parang hindi magandang pagkakakulong and yet naging magandang resulta. Isinalba ng grasya ang hindi magandang di pagkakaunawaan ni Paul and ni Barnabas para kay John Mark, and yet ang naging resulta, kinuha ni Barnabas si Mark, dinisciple, nagkaroon tayo ng Gospel of Mark. Nagkaroon ng dalawang team ng missionaries. Ang isa pumunta sa kaliwa, ang isa pumunta sa kanan, at mas marami sana ang naabot dahil nga po sa maraming umaabot sa kanila. Pero tanungin ko po kayo mga kapatid, pwede bang nangyari din ang resulta na yan na hindi nagkaroon ng dispute? Yes, that is the grace way. Pwedeng naghiwalay silang walang dispute. Nag-usap na lang sila ng maayos. Paul, total ayaw mo naman kay JM, kunin ko na siya. Dito kami pupunta sa kaliwa. Magtayo rin ako ng sarili kong missionary team. At ikaw naman, kunin mo si Silas, pumunta kayo sa kanan, at kayo rin ay magmisyon. Magkamay tayo, manalangin tayo, maghiwalay tayo ng maayos. Is it possible? Is that the best way? I believe so. Because that is the grace way. But the thing is, hindi ganun ang nangyari. Nagkaroon po sila ng dispute. In fact, walang record sa Book of Acts or even sa New Testament as a whole na uling nagkita itong si Paul at si Barnabas after Acts 15. Well, ina-assume natin, nagkita sila uli, naging maayos because these were men of grace. Mga gentlemen naman yan, siguro. Pero wala akong assurance may bigay sa inyo. After all, when you get to heaven, tanungin nyo na lang si Paul. Tanungin nyo na lang si Barnabas, kwentuhan tayo, ano bang nangyari? Kasi nabasa namin sa Book of Acts hanggang Acts 15, nagkaroon kayo ng dispute, naghiwalay kayo, hindi na kayo nagkita uli ata. Wala na akong nakitang picture na magkasama kayo sa Starbucks. Wala na akong nakita. Hindi ko na nasundan ang istorya. Ano ba ang istorya? Well, I am sure we have all eternity up there to tell the story. Kwentuhan. Pero for the meantime, we should be limited within the pages of the scripture. I cannot show you a verse. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan, you can never go wrong if you always do it the grace way. Tanong, pwede rin po ba maisulat ni Apostol Pablo ang dagdag na 4 na epistola? At pwede rin ba lumakas ang loob ng mga kapatid mag-preach? At pwede rin po ba by way of miracle, magkaroon ng chance ang mga tao doon sa palace guard that they would hear the gospel, not necessarily kailangan ni Apostle Paul makulong? I believe so. Dahil hindi naman nauubusan ng Diyos ng pamamaraan. Ang nagkulong kay Apostol Pablo hindi ang Diyos. Ang mga kaaway ni Apostol Pablo ang nagpakulong sa kanya. Pero hindi niya tinawag ang kanyang sariling bilanggo ng Roma. Many times you can read in the writings of Paul, I, Paul, the prisoner of Christ. Kasi ang nalagay sa isip niya, kung ito ang pinapahintulutan ng Diyos mangyari dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit may ganyan damdamin si Paul? Sapagkat nakikita niya ang mga pangyayari sa tamang pananaw. God did not author the imprisonment of Paul or the dispute with Barnabas, but in His sovereign grace, He turned it into good because grace is always right. Can you say amen? Hindi pwede magkamali ang grasya ng ating Panginoon. Ang gagawin po natin mga kapatid sa araw na ito, I am going to show you the whole picture by connecting all the dots. Kasi kailangan nating makita yung kabuuan. Di ba may mga ginagamit yung mga bata pag nagdo-drawing sila, yung pong mga dots, tapos i-connect mo yung dots, and then later on magugulat ka, makita mo yung picture. That is what we're going to do. I want you to see the whole
picture, a beautiful picture of grace in the life of the Apostle Paul by connecting all the dots. Now, let's begin. You can see this on your screen. Scholars believe that there is a possibility that the dispute between Paul and Barnabas happened not too long before or after his dispute with Peter in the book of Galatians chapter 2. Look up here. Dalawang dispute ang nangyari. Akala kasi natin isa lang. This one I discussed with you nung nakaraang linggo. Very familiar tayo. Ito po si John Mark. Nagtatalo si Paul at si Barnabas regarding John Mark, recorded in Acts chapter 15. Ang sabi ng mga historian, ito ay nangyari sa pagitan ng 49 to 52 AD. Of course, ganyan lang ang pwedeng gawin ng mga historian, i-estimate po nila, walang eksakto. Pero kahit papano, nakakapaan nila na dito nangyari sapagkat yan po ay at the beginning of second missionary journey. Kaya nga naghiwalay sila. So kung natuntun po nila kung kailan ng second missionary journey, somehow alam nila kung kailan nangyari itong dispute na ito. Pero meron pang isang dispute sa pagitan naman ni Paul and ni Peter na na-record sa Galatians chapter 2 nang sabi ng mga scholar, maaring naganap between 48 to 52 AD. Nang bakit ko pinapakita sa inyo ang mga petsa, ang mga dates na ito? Because we are going to connect the dots. Either ito ang nauna o ito po ang nauna, it doesn't matter. Pero one thing you would notice, magkalapit ang dalawang senaryo na ito. Sapagkat kung ito po ay 52 AD, 52 AD. Kung ito naman ay naganap 49 AD, at least you would realize 48 AD, nauna ito ng kaunti. Now, mamaya ipapakita ko sa inyo sa book of Galatians na mayroon chance na nauna ito. There is a chance na ito'y nauna. But again, we cannot be so sure kasi parang clue lang yon. Pero again, inuulit ko, ano man ang nauna sa dalawa ay hindi po issue. Ang mahalaga, nakikita po natin na hindi lang si Barnabas ang nakadispute ni Paul. Nakadispute niya rin si Uncle Pete. Si Peter. Now, tingnan natin yung dispute. Galatians chapter 2 verse 11. When Peter came to Antioch, I, the Apostle Paul, opposed him referring to Peter, to his face. Nakita niyo yung picture kanina? Face to face. I oppose him to his face. Now, pray tell me why. Look at the scripture. Let's read that part together. Why? Because Peter was clearly in the wrong. Now, hindi na tayo kukuha ng abogado. Talaga hong mali si Peter. No question. Sa tagpo na yon, mali si Uncle Pete. Hindi ho siya tama. Mamaya ipapakita ko yung mali niyang nagawa. Pero let me just ask you, the Apostle Paul was right, but don't you think that it's a bit harsh? Paul, mali naman talaga si Pete, pero di ba masyadong harsh yung ginawa mo kay Uncle Pete? Parang napahiya naman si Pete. After all, mas senior si Pete kaysa kay Paul. Kasi si Apostle Peter ay member ng original G12. You know that, right? Not to mention, part siya ng inner circle, top 3. At doon sa top 3, siya ang number 1 sapagkat siya ang papa. Ginigising ko lang ang inyong kaisipan para isipin, huwag na natin pag-usapan kung tama o kung sinong mali. Dahil obviously, mali talaga si Peter. Pero pwede po ba, tatanungin ko kayo, pwede po ba na masabi kay Peter na mali siya sa mas banayad na paraan? Now you understand, Paul, parang may problem ka. Nagka-problem ka kay Barnabas. Pero nagka-problem ka kay Peter, na makinig. Ang mga preacher ng grace ay hindi po perfect. Sila po ay working project. Hindi ko mo nagtuturo ka ng grace, ikaw ang epitome at perfect example ng grace. No, not at all. It is just kahit nagtuturo ka ng grace, you're still part of
process of learning. Sapagkat habang nagtuturo ka, ikaw rin naman ay natututo. Tama, natanggap yung revelation of grace. Tama, nag-preach siya ng grace. Pero sa una, pag tinignan natin, parang hindi siya nagpakita ng grace kay JM. Kasi isang beses lang nagkamali. Pero para sa kanya, walang second chance. Paul, parang masyado kang stricto Parang wala man lang ka-grace ng konti Tapos dito, nagkamali si Uncle Pete. Sabi, sinalangsan niya ng mukhaan. Pag may Bible Tagalog kayo, ang linaw. Sinalangsan ko siya ng mukhaan. Ang tanong, talaga bang mali si Pete? I'll show you. Para makita niyong mali po talaga siya. Let's read Galatians chapter 2, verse 12 and 13. Paul writes, before certain men came from James, he, referring to Peter, he used to eat with the Gentiles. But when the men from James, mga Judaizers, galing sa Jerusalem, pumunta po sila ng Antioch. But when they arrived, he, referring to Peter, began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcision group. Who are these people? Judaizers. Galing sa Jerusalem, mga tauhan ni James. Bago dumating yun, nakaupo siya, nakatumpok sa mga hintil. Anong ginagawa ni Pete? Look at the verse. Anong ginagawa niya kasama ng mga Gentiles? Kumakain. E anong pagkain ng mga Gentiles? Tempura. Sashimi. Barbecue. Crispy pata. Okay naman. Wala naman problema kay Pete. Wala naman problem kay Pete. Now, if you would argue, hindi naman siguro siya kumakain ng pagkain. Now, argument accepted. Kahit hindi siya kumain, yung makitumpok lang sa mga hintil, bawal na sa mga Hudyo. But of course, mas madaling paniwalaan, kumakain siya ng pagkain ng mga hintil sapagkat aral naman po siya na tayo'y tinanggap ng Diyos, hindi ho sa basihan ng ating pagkain at hindi pagkain sa bagong kasunduan. Tinanggap tayo ng Diyos dahil kay Jesucristo na ating Panginoon. Jesus, no one but Jesus. Say amen. Nung makita niyang paparating na, ang ginawa niya, lumipat siya ng upuan. Hindi naman niya mabigla. So ang ginawa niya, dahan-dahan lang. Ang problem, nadali siya ng CCTV camera. Nahuli. Nakita siya ni Paul. Look at the next verse. The other Jews joined him in his hypocrisy. Tindi. Para kay Apostol Pablo, hypocrisy na to. Now, tell me honestly, masakit bang sabihing hipokrito ka? Parang hindi kayo masyadong nasasaktan na. Masakit bang masabihang ikaw ay hipokrito? Yes. Sabi, ang ginawa niya ay isang hypocrisy. Ito pa, nandamay pa. So that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. Stop. Ito yung clue na baka nauna talaga ito. Kasi binanggit si Barnabas. Now, again, dahil ang mga dates ay estimate lang, there is a possibility na nangyari na yung nauna at nagkita sila uli on this side. Pwede naman yon. Hindi tayo pwede maging dogmatic sa bahagi na yon. Pero, may karga na ito. At least naintindihan nyo, nagkaroon na sila ng unang dispute. Kung nauna ito, bago yung kay John Mark issue, then alam nyo, meron na silang pinaguhugutan ng kanilang dispute. Na bakit ko po yan nilalantad sa inyo? Mga kapatid, tignan nyo naging reaction ni Paul kay Peter. Verse 11, when Peter came to Antioch, I opposed him to his face. And tell me why? Because he was clearly in the wrong. Now, aminado na ba tayo talagang mali naman talaga si Peter?
Pero pwede ba siyang i-rebuke ng hindi naman sa ganung paraan? That is why grace is important. Now, bakit ko yan inihayag sa inyo? Kasi hindi naman sinikreto ng Bible sa atin eh. Lahat yan pwede nating kapulutan ng aral. Sapagkat kailangan maintindihan nyo na yung mga nagtuturo ng grasya, hindi sila ang perfect example ng grasya. Kaya sila nakakapagturo ng grasya sapagkat sila'y tinawag ng Panginoon magturo. Pero habang sila'y nagtuturo, sila rin ay binabago ng grasya ng Panginoon. Sapagkat akala po natin sila yung perfect example. Mga kapatid, kung maghahanap ang Diyos ng perfect example para magturo ng grace, ang hahanapin ng Diyos ay ang hindi perfecto sapagkat kumikinang ang grasya ng Diyos sa mga hindi perfecto. Because the star shines brighter in the darkness of human weaknesses. Kaya pinili ng Diyos hindi mga perfectong tao. Pero, piniperfecto ng grasya ng Panginoon. Iwanan kong pansamantalang istoryang yan at hayaan niyo po na gumulo sa isip ninyo. Dahil mamaya lilinaw yan ng kaunti sapagkat kinukonect pa natin ang mga dots. Pupunta tayo sa 1 Corinthians chapter 5. Dahil dito nagkaroon naman ng isang istorya. Involved na naman si Paul. Merong miyembro sa simbahan ng Korinto na nakiapid sa asawa ng kanyang ama. Tignan nyo ang response ni Apostol Pablo. I want you to be very observant. 1 Corinthians chapter 5 verse 1. It is actually reported that there is sexual immorality among you, meaning in the church, and of a kind that does not occur even among pagans. A man has his father's wife, and you are proud. Shouldn't you rather have been filled with grief and have put out of your fellowship the man who did this? Tagalog. Dapat yung gumawa niyan, pinalayas nyo na sa chat. Tindi mo, Paul. Napakatahimik ninyo. Tindi mo, Paul. Yung babaeng nahuli sa akto ng pakikiapid, itinapon sa paanan ni Jesus, hindi niya kinondem. Tignan ninyo. Verse 3, even though I am not physically present, I am with you in spirit. I have already passed judgment on the one who did this. Paul, are you in your right mind? Yung babaeng nahuli sa akto ng pakikapid, itinapon sa paanan ni Jesus, hindi niya kinondem. Ang miyembro ng simbahang Korinto, nakiapid, ang sabi niya, condemn na yan. Palayasin nyo na yan sa church. Kung hindi pa yan masyadong okay sa inyo, bigyan ko pa kayo ng dagdag. Verse 4, and when you are assembled in the name of our Lord Jesus, I am with you in spirit. And then the power of the Lord Jesus is present. Verse 5, hand this man over to Satan. Paul, am I reading this in my Bible? Written by the man who preached grace? Yeah, it's in the Bible. But again, if you do not connect all the dots, you miss the whole story. Mga kapatid, hindi ko to sinasabi sa inyo para mawalan kayo ng gana kay Apostol Pablo. Sinasabi ko ito sa inyo para ganahan kayo sa biyaya ng Diyos na kayang baguhin ang sino mang tao sapagkat lahat ay kayang baguhin ang biyaya ng Diyos. Now, maging honest kayo sa akin. Sa mga verse po bang binasa natin, si Apostol Pablo po ba ay nagpamalas ng grasya doon sa miyembro na natagpuan sa pagkakasala? Meron bang grace? Natatakot kayong humusga. Meron bang grace? Wala. Bakit? Sapagkat kailangan ang bawat isa sa atin
makita yung grace at ipamalas yung grace. Now, you need to understand something here. Let's begin to connect the dots. You can see this on your screen. Now, this is important. Ang 1 Corinthians ay sinulat 53 to 54 AD. Kaya mahalaga yung dates eh. Kasi kailangan nyo makita, meron bang progression? Saan ang galing yan? Saan papunta yan? Na ito pong mga disputes na ito ay nangyari 49 to 52 kung ito ay tungkol kay Paul and Barnabas dispute. Kung ang dispute naman ay sa pagitan ni Paul and Peter, 48 to 52. Na tignan nyo ang dating. 52, 52, 53. Magkakalapit. Ibig sabihin, ang mga disputes na ito ay overflow pa ng bahagi ng buhay ni Apostle Paul na siya po ay kinakapos sa pagpapakita ng grasya. Makinig mga kapatid, hindi ho si Apostle Paul ang epitome ng grace. Siya po'y preacher of grace at hindi po siya ang sukdulang biyaya. Tao lang si Pablo, pero siya po ay preacher of grace. He himself needs to learn it. We ourselves also need to learn it. Now, look at the next slides. You would see the progression. 1 Corinthians 53, 54 AD. Kung 53 ito, some 3 years. Kung 54 ito, some 2 years. Pagkalipas ng 3 taon, pagkalipas ng 2 taon, babasahin ko sa inyo kung anong sinulat niya sa 2 Corinthians at maging tapat po kayo sa akin, pakiramdaman nyo kung mayroong pagbabago o wala. Dahil kung wala, closing prayer na tayo. Alright? Parehas na issue. Hindi mag-iiba. Ang pag-uusapan pa rin natin, yung miyembro na nagkasala ng sexual na pakikiapid sa asawa ng kanyang ama. Look at the verse. 2 Corinthians 2:5, following verses. If anyone, Paul writes, if anyone has caused grief, he has not so much grieved me as he has grieved all of you. To some extent, not to put it too severely. The punishment inflicted on him, may binanggit na him. Ang mamang tinutukoy dyan, yung mamang binanggit doon sa 1 Corinthians chapter 5 na nakasala ng adultery. The punishment inflicted on him by the majority is sufficient for him. Verse 7. Now, instead, you ought to forgive and comfort him, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. I urge you, therefore, to reaffirm your love for him. Now, look up here, look at my eyes. Now tell me, has the tone of his approach changed? Mayroon bang pagbabago sa tono ng kanyang approach? Ikumpara mo. Nung una, palayasin na yan! Kinundem ko na yan! Ibigay na yan kay Satanas! After 3 years, instead, you ought to forgive and comfort him. I urge you, reaffirm your love for him. Anong nangyari sa loob ng 3 taon? What took place? What had happened? Anong nangyari? Bakit nag-iba ang ihip ng hangin? Na, bago ko sagutin kung bakit, itutuloy lang natin kung ito'y consistent. Kasi baka mamaya, yun lang eh. Kailangan tignan natin kung merong agos o may daloy. Now, you can see on the screen the book of Philemon or Epistle to Philemon. Ito namang epistle na ito ay sinulat 60 to 62 AD. Ito ay personal letter ni Paul kay Philemon, kanyang friend and partner, na siya ay pumadrino para sa runaway slave ng pangalan ay Onesimus. Meron po siyang mga isinulat sa personal letter na ito. Gusto ko pansinin natin kung may grace o wala. Na tignan niyo yung development. I want you to observe.
Philemon verse 8. Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do, yet I appeal to you on the basis of love. May grace? Good. I then, Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ Jesus, I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Verse 11. Formerly, he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. Stop right there. Bakit hindi po pinasama ni Paul si JM na pinag-usapan nila ni Barnabas? Sapagkat si John Mark ay useless. Listen up. Onesimus, the lowest of the lowest state, sabi ni Paul, this man is useful. You know what grace can do in your life? You can see the good in the people. That is what grace. Pag tinignan mo yung tao, nakikita mo yung maganda sa tao. Pag walang grace, ang nakikita mo yung pangit sa tao. Pero pag nandun na ang grace, nakikita mo na kahit anong nakikita sa panlabas, laging merong maganda sa loob ng isang tao. Now look at verse 12. I am sending him, who is my very heart, back to you. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel. Sabi niya, kung ako lang, hindi ko na sana pabalikin sa iyo para makatulong na siya sa akin. Look at verse 14. But I did not want to do anything without your consent. May grace wala? Wow, very respectful. Sabi niya, in Christ I can order you. And yet, I choose to appeal in love. Pwede ako mag-decide to keep Onesimus to stay here. And I don't need to explain that to you because I am your pastor. I am your bishop. I am an apostle. And yet, ang sabi niya, I choose to do it in a most respectful way. Hey, Philemon, ikaw ang may-ari kay Onesimus. Grace is respecting people. Sabi niya, I do not want to do anything na wala kang consent. So, any favor you do will be what? Spontaneous and not forced. Grace po ba yan? Yes. Hindi pwedeng pilitin. Kaya ang pagbibigay, hindi pinipilit. Ayaw mo, wag mo. Kasi hindi po pwedeng sapilitan ang pagbibigay. Ayaw mo magsimba, wag mo. Ayaw mo maglingkod, wag mo. Hindi ang pwedeng ipilit. It should be spontaneous and it should be free and voluntary. Kaya sabi niya, hindi ko pwedeng pilitin. That is exactly what grace is. Oh, the man was learning, huh? Look at verse 17. So if you consider me a partner, welcome him as you welcome me. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Ako nang magbayad. I, Paul, I'm writing this with my own hand. I will pay it back. Meron pang promissory note. I, Paul, I'm writing this with my hand. I will pay it back. Pero may sundot siya sa dulo. Not to mention that you owe me your very self. Paalala ko lang na kaya umunlad ang buhay mo dahil naituro ko sa iyo ang tinapos na gawa ni Kristo. Pinaniwalaan mo, pinagpala ka at pinaunlad ka ng Panginoon dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Now, tapatin niyo po ako, mapatid. Dito po sa binasa natin, mayroong pong expression of grace o wala? Meron na. Doon po sa 2 Corinthians, nakita mo na ang grace. Doon po sa Philemon, kitang-kita na ang grace. This is the grace way. Now, thirdly, let's look at 2 Timothy. Ang 2 Timothy isinulat 60 to 62 AD. Mga kapatid, and this is a very important thing. Sa mga pagitan ng mga taon na yan, you would notice something. Meron pong 15 years
nang lumipas. Mula nang sabihin po ni Paul, hindi ka pwedeng isama John Mark, JM, hindi ka pwedeng sumama, na sulat si Paul. 2 Timothy 4:11. 2 Timothy 4:11. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you. Tell me why. Because he is helpful to me in my ministry. Based on the estimate, mula po dun sa Acts 15, dated some 49 to 52 AD, nang mangyari yung event. At by the time sinulat niya po ito, malaki na po ba ang pagbabago? Yes. Can you imagine the amount of humility and grace for the Apostle Paul to write these words? Get Mark and bring him with you. Get Mark and bring him with you. The first time he said, get out, Mark! After 15 years, bring him with you. Get Mark and bring him with you. Now, do you understand? Nakita niyo po ba ang malaking larawan? Grace preachers are not perfect. Hindi po silang perfect example. Hindi niyo pwedeng intindihin ng grace sa pamagitan nila. Well, they should display grace, but some fail to display. Pero hindi dahil nabigo ang preacher i-display ang dapat i-display na grace, hindi ho na-discredit ang grace. Kasi ang grace, mga kapatid, hindi nakasalalay doon sa tao. Dahil grace can stand alone because grace is Jesus. Grace preachers are not perfect. We are all growing in grace. That's why the Apostle Peter writes, grow in the grace of God. We are all working project. And Paul learned it the hard way. And we can learn it the easy way. Compare kay Paul, ngayon tayo, mas matututunan natin ito mas madali. Why? Because we have the benefit of the full revelation of the canon of the Scripture. Panahon ni Paul, wala pong complete canon of the Scripture. Sila pa lang ang nagsusulat. Ang meron lang sila, Old Testament. Now, sa panahon natin, we have the complete canon of the Scripture. Look at Romans chapter 15, verse 4. For everything that was written in the past was written for what purpose? Everything that was written in the past was written to teach us. Now, hindi ko kayo nagtataka kung bakit hindi ikinubli sa atin ang mga story na ito. Yung dispute between Peter and Paul. Yung dispute between Paul and Barnabas. Yun pong approach ni Paul doon sa Corinthian church na parang kakaiba sa approach ni Jesus doon sa babaeng nahuli sa akto ng pakikapit. Pero ba't hindi po ikinubli sa atin? As if maliwanag mong nakikita. Sapagkat gusto ng Diyos makita natin ang progression ng grace ng mga taong tumanggap nito. Hindi tayo perpekto, pero piniperpekto tayo ng grasya ng Panginoon na ating tinanggap. Can you say amen? Amen? So look at the next line. So that through the endurance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Huwag mawala ng pag-asa, walang hindi kayang baguhin ng grasya ng Panginoon. So do you understand why it's important to view life from a grace perspective? Why? The answer is because grace is at work and it is always right. Pag nakita mo ang grasyang gumagawa at makita mo ang grasya na palaging tama, that's the view that you should have in life, then you can respond the grace way. The very reason we fail to respond the grace way is because we fail to see grace at work, and that grace is always right. Now, as I close, let me give you 3 applications. Number 1, always give grace a chance to change you. Huwag mong isiping baguhin ng iba. Ang isipin mo, ikaw ang nangangailangan ng pagbabago.
Madalas pinagpe-pray natin, Diyos ko, baguhin mo ang asawa ko. Wag. Ikaw ang nangangailangan ng pagbabago. Dahil kapag nagbago ka, magbabago na rin ang asawa mo. Paano nangyari yon? Because you become an agent of change. Isipin natin, ang grasya ng Diyos, binabago tayo. I am better today than yesterday. And by the grace of God, I'll become even better tomorrow. Why? Because grace is at work. And grace is always right. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Number 2, be patient with others who are slow to change. Meron talagang mabagal magbago. Meron talagang parang hindi ata magbabago. Be patient. Be patient. It took 15 years for the Apostle Paul to write, "Get Mark, bring him to me. He is useful." 15 years ago, "Get Mark out of my sight. He is useless." After 15 years, with all humility, Paul wrote, "Only Luke is with me. Pastor team, please get Mark, bring him to me. I need him in the ministry." Grace is beautiful, isn't it? This is grace. Grace is beautiful. Grace is beautiful in marriage. Grace is beautiful in friendship. Grace is beautiful in the church. Can you imagine if there is grace, there is so much beauty in our life. Number 3, keep in mind that grace changes everything. Walang hindi kayang baguhin ng grasya ng ating Panginoon. Amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Woo! Hallelujah! Si Apostle Paul ay isang larawan ng tunay na pagbabago ng grasya. Yung development ng grace expression sa life niya ay hindi itinago sa atin ng kasulatan para huwag kang ma-discourage at maintindihan mo kung ang taong sumulat ng kalahati ng bagong tipan ay kailangan lumago sa grasya. Ako pa kaya? Ikaw pa kaya? Lahat tayo nangangailangan ng paglago sa biyaya ng Diyos. We all need to grow in the grace of God. Come on, let's read them out. Basahin natin ang 3 application. I want you to remember this the rest of your life. Write this down. Memorize it if you can. Ready? Number 1. Always give grace a chance to change. Number 2. And number 3. Kaya ho, merong life application because we are seeing life from grace perspective. 2 bagay ang dapat gawin para makita mo ang grace. Makita mo yung life sa ganda ng grace. Seeing life from grace perspective. Number 1, you have to see that grace is at work. And you have to see that grace is always right. Let's read them out loud. Number 1. Number 2. Uulitin ko, hindi mo pagaganahin ng grasya, gumagana po ang grasya. Kailangan mo lang makita, makinig. Pag nakita mo, mapapatunayan mo, ang grasya palaging tama.
sapagkat hindi nagkakamali ang grasya ng Panginoon. The big idea is, in Christ, grace is at work in me. All together. One more time. Are you in Christ? What is at work in you? Grace is at work, and grace is always right. Because grace is Jesus. And Jesus is grace. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive grace, to receive Jesus and be saved. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, inaanyayahan ka namin na sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Tanggapin ang grasya, tanggapin si Jesus at maligtas. Kung yan ay nais mong gawin, manalangin tayo. Taas natin ang ating dalawang kamay. Lahat ng narito sa bulwagang ito, kung hindi po kalabisan, ihilingin ko po sana, samahan natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast. Let us join them in this prayer. Sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap, nakapikit ang mata, at bigkasin natin ng malakas ang panalangin na ito mula sa puso. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, tinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga kasama namin sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Hatayaan niyo po ng biyayang natanggap po nila ay magsimula ang paglago sa biyaya sa kanilang buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng palakpakan si Lord. Amen! Amen! Praise God! Sa lahat ng sumunod sa panalangin ng pagtanggap, tuwan-tuwa kami para sa inyo. Sa tutulang mula dito sa EMI Center, nais namin kayong batiin. Welcome to the family of God! Welcome! Welcome to the family of God. Masayang-masaya kami para sa inyo sapagkat natanggap nyo na ang grasya. Ang susunod, makikita nyo kay gandang lumago sa grasya ng ating Panginoon. Everybody shout, Amen. Of course, tayo po'y dadako sa gawain ng banal na komunyon. Sa mga nanonood sa broadcast, kunin nyo po ang inyong communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito.
Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon nang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen, Amen, Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? One more time. Are you in Christ? What is at work in you? Grace is at work in you, and grace is always right. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Are you blessed today? Yes, we are. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next week, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!